Okay mga kamig, sa magandang hapon sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa Casamera mga kamig, sa bahay ng anak ko. So natapos na talaga yung mga kamig yung pag-install sa likuran at saka sa harapan mga kamig, natapos na. So ito na mga kamig ang update talaga ng bahay ng anak ko. Dito na sila tumira. So tapos na yung sa harapan. Tingnan niyo mga kamig. Yan na mga kamig, ito na talaga yung natapos na yung fence sa harapan at saka sa likuran, natapos na rin mga kamig. So ito na, nakaparking na si Boris, yung auto nila. So ito na talaga mga kamig. Meron na mga kaunting tanim na nilagay. Kaya pasok tayo mga kamig. Yan. Ito na mga kamig yung yan. May konting tanim. Nilipat na natin yung gripo nila dito na sa harapan. So yan ang sa looban mga kamig. Ito na. So yan sa taas. Ipakita ko na sa inyo. Yan ang mga bagong tanim nila mga kamig. Ito naman si Boris. Yan. Ito yung garage ni Boris mga kamig. Yan. Yan si Sid Libay at saka sila nag-snacks. Hello mga kamigs. Say hi to my vlog, Libay. Hello! Ciao to! Mga kamigs. Ang last video. Camera. Shout out po si Jiki. Mag-shout out ka. Hello to Ziggy. Okay. Okay mga kamig, maraming salamat. Nakaabot kayo sa dulo ng aking vlog. So sa wakas natapos na talaga yung project ng aking anak, yung extension sa likod at saka sa harapan ng kanyang unit sa Casamera. So mga kamigs, bago ang lahat, bago ko i-end yung vlog ko mga kamigs, sagutin ko muna itong mga tanong. Itong mga tanong na ito mga kamigs, ito yung mga comment sa mga vlog ko sa update ng bahay ng aking anak. So ito lahat ng mga katanungan nila. So ngayon ko lang ito sagutin mga kamigs dahil natapos na. So ito katulad ni mga kamigs, ni Narmili Alison. Ang tanong niya mga kamig, sir, unsa ni nga townhouse sa Casamera? Sa aking anak kasi type C, type E, mayroong mga type. Sa aking anak, type E siguro na. So, hindi ko lang pero basta 58 something yung square meters. Yun na siguro yung type E or ganun din. So, mayroon naman dito ang tanong si Gibson Tantek. Good morning sir, paano usapan sa kapitbahay kung gusto din nila gumawa ng extension
Curious lang po. Thanks. So, ganito yan. Yung sa amin, kung both side, kung meron na nakatira dito sa both side, pwede mong pag-usapan na magkasundo kayo, hati kayo sa expenses, or kung ikaw, willing mo talaga na ikaw na yung gusto mo na mag-wall, so depende na yan sa inyong dalawa kung anong agreement nyo. Kasi sa policy ng sa landmaster, kasi mayroon silang policy, kailangan hati kayo sa wall. So kung magkasundo kayo, hindi nyo nahatiin. So ilagay nyo na yung, let's say this is the sa edge of wall, hatiin yan. Ito lang yung pwede mong lagyan sa lublak, at saka ito sa kanya itong side, hindi hati yan. Katulad ganyan, ito yung so ito yung sa'yo, ito yung sa kanya. Pero kung nagkasundo kayo, let's say nagkasundo, so ito lahat, ito na yung lagyan nyo na sa wall. Katulad sa amin, yung other side, kasi wala pa nakatira, hindi namin makausap, hindi namin kilala, alam kung sinong nakatira, kasi sinong may-ari. So yung ginawa namin, we have to follow the policy. So kailangan sa hati lang. Kasi pag hindi mo hatiin yan, mag-complain siya, so delikado ka kasi kinuha mo na yung part niya without authority. Yung sa kabilang side naman, kasi mayroon na nakatira, kinausap namin. We do the agreement, but we do, namin, kami na yung sa expenses, nag-shoulder. Lang kami na maghingi para hindi nahatiin the whole thing. So kami naglagay ng wall, kami na finishing, bahala na sila magpintura sa kanila na side. Pero at least, naka-plaster na yun, may finishing na sa harapan at saka sa likuran. Yun. Pero dito sa kabilang side, hati lang yun. Hati lang dito. Halimbawa ganyan, hatiin mo. Yun ang, kasi mayroong policy yan. During orientation, malaman mo yan lahat. Saka mayroon din yung mga proper, yung dimension. Ano lang yung height, ano lang yung, saan ka lang banda. Yun, siguro nasagot ko na yung kay Gibson. Depende na lang sa usapan ninyo. At saka dito kay Dumagi, o paano ba ito pronounce niya? Giyat nga na dyan ako ni makigsilingan niya ko, boss, dugay pa ako man. Pila ban ang ban, boss? Ang ban, halimbawa, magpagawa ka doon sa likuran, that is 10,000. So kung magpagawa ka sa likuran at magpagawa ka sa harapan, that is 20,000. Pero pag wise idea ka, magpagawa ka lang muna sa likuran. Pagkatapos, pa-inspection mo, pagkatapos na magpa-inspection, pwede rin mag-carry over yung van. Nagawa ka na rin sa harapan. Para hindi ka masyadong gastusan, huwag mong sabayin na pagpagawa. By and by, harapan, o mauna sa likuran, para yung van, matransfer na naman doon. Kasi kung mag-van ka ng dalawa, 20 yun, sabayan yung pagtrabaho. Si MK Ramirez, meron naman dito si MK Ramirez Photography. Pila ang gasto ani boss, asa ni pwede makakontak kung magpaingon ani pod mi sa amoa. Salamat. So, MK Ramirez, ganito yan, ang gasto sa aking anak, kasi ako yung nakaano talaga doon. More or less 200k na sa likod at saka sa harapan na yun. Talagang na yun, finish na yun, sama na yun. So kung gusto ka magpaganon, ilagay ko dito sa description sa video na ito yung number ni engineer. Pwede kang mag-inquire sa kanya, mag-usap kayo kung halimbawa magpagawa ka ba ng plano, lahat siya yung pagawain mo. So kontakin mo lang siya para malaman mo kung magkano o sa style sa imong kuhan, sa imong ipabuhat. Parehas mo, depende na. Siguro ngayon, mayroon din ng kamahalan kasi nag-increase na yan kasi mahal na yung gasolina. So, talagang mayroon yung increase. So, sana nasagot ko na rin yung tanong mo.
Kaya ito ang last na comment. Si Jerry Gomez, boss, pilay gasto na mo sa likod nimo sa likod o diha sa tubangan boss na. So nasagot ko na 200k more or less. Yan ang gasto nila sa anak ko, sa lahat na yan, labor at materials. Depende kasi yan, kasi kung depende sa materials na gamitin mo, kasi kami sa case ng anak ko dyan sa project na kami yung namili ng materials kung anong gagamitin. Halimbawa sa roofing, kami yung gusto na polycarbonate, ito lang. Kasi kung ikaw, depende rin sa iyo kung anong gamitin mo ng materials. Kasi hindi naman tayo pareho ng ano. Pero pag pareho yung ganyan talaga, yun ang talaga. Yun ang gasto talaga. So, sana nasagot ko yung tanong nyo lahat. Yung mga comment ko. Maraming salamat sa pag-comment nyo. So, maraming salamat rin nga nakaabot rin kayo sa dulo ng final ng update sa bahay ng anak ko. Final na talaga kasi natapos na. Bago ko magpano, shout out muna kay Kaabay. Kaabay, shout out sa inyo, pati si Karoni. Shout out. Yan lahat sa Ormoc yan sila. Okay, hanggang dito na lang mga kamigs. Stay safe tayo lahat. God bless to all of us. Mabuhay and bye-bye.